Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala ngayong araw na ito, palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, palakpak na para kay Jesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon na nakakapakinig ng mensahe ng ating Panginoon. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para po sa pag-receive ng kanyang banal na salita. Walang problema sa salita ng ating Panginoon, walang problema sa power, walang problema sa effectivity ng salita ng Panginoon. Hindi nagbabago yan, makapangyarihan yan mula noon hanggang ngayon at sa habang panahon. Kaya napaka-importante ang issue lagi dito, yung puso ng tao. Para pagdating ng word sa parable of the sower, hindi ito mananakaw ng kaaway. Kundi ito, hindi rin ito mabubulok, kundi ito ay lalago, ito ay lalalim, ito ay mamumunga sa ating buhay. Kaya nga napaka-importante ng preparation ng ating mga puso bago natin ma-receive yung salita ng ating Panginoon. And I believe that today, God already prepared your hearts para nang sa gayon ma-receive natin yung mensahe ng Panginoon sa ating buhay. I don't know kung ano po specifically yung ating mga issues sa buhay. I don't know kung ano specifically yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. But I believe, dumarating yung sitwasyon sa ating buhay na kung saan parang hindi mo na alam ang yung gagawin. O kaya yung mga sitwasyon sa ating buhay na kung saan tad-tad ka ng mga tanong na kung saan patuloy pa rin na nakabinbin, patuloy pa rin na nakahang sa ating mga buhay. Kaya nga napaka-importante na kung saan nasasagot itong mga greatest questions na ito sa ating buhay. Kaya nga po tayo po ay nasa 4th installment na ngayon ng ating brand new series for this month of August entitled Hot Seat. Sabi nga po ulit natin, Hot Seat. Dealing with the life's greatest questions. Pinag-usapan po natin nung unang topic natin is, who am I? What on earth am I here for? Pinag-usapan natin yung hindi madalas na pag-uusapan, pero sabi ni Lord na dapat yun ang pinag-uusapan natin. Para nang sa gayon, mabuo yung paningin mo, mabuo yung pananaw mo, mabuo yung sarili mo. What on earth am I here for? Why I am here? Where I am going. Pinag-usapan natin noong nakaraan. At ngayong araw na ito, napaka-importante po nitong pag-uusapan natin dahil kapag ito yung nawala, tiyak ikaw ay pwedeng mawala at magwala. Kapag ito yung nawala sa isang tao. So let's get started. You know, life can sometimes feel like one long struggle. Parang ang tagal-tagal na ng struggle na ito. Ang bigat-bigat na ng nararamdaman ko. Pwede ko lang sanang pagpagin ito. Meron tayong mga bagay na kung saan na sana ko mapagtatagumpayan ko ito. Pero ang hirap mapagtagumpayan. O kaya yung brokenness that we cannot fix. Battles that we cannot win. Burdens that we cannot shake off. Kung pwede lang sana, ganun na lang ang gagawin natin. Kaya nga lang may mga ganun talagang sitwasyon sa ating buhay. Dumating na ba yung panahon na yon na kung saan may burden ka na hindi mo mapagpag? Mga battles natin na hindi natin maipanalo. Brokenness na kung saan hindi natin maayos-ayos. Ito po yung kwento na kung saan pag-uusapan natin ngayon. About a woman in Luke chapter 8. Verses 43 hanggang 44. Ito yung babae na kung saan madalas nating napapakinggan na o ilang beses na nating napakinggan. Pero naniniwala ako na tayo ay kakausapin ng Panginoon ngayong araw na ito. Isang babae na kung saan 12 taon na dinurugo. 12 taon ng paghihirap, 12 taon ng isolation. 12 taon ng hopelessness. Ngayon ang tanong, may pag-asa pa ba kahit parang wala na? Naitanong na ba natin yan sa ating buhay? May pag-asa pa ba kahit parang wala na? Ilang beses po yan na, yan pong tanong na yan ay ilang beses ko na itanong sa aking buhay. May pag-asa pa ba kahit parang wala na? Ano ang dapat natin gawin kapag tayo ay nasa sitwasyon na tila baga wala ng solusyon? Dumating ka ba sa panahon na yan na kahit parang anong gawin ko? O nasa sitwasyon ka na kung saan parang hindi ko na alam ang aking gagawin. O parang ginawa ko na ang lahat. Kapag ikaw ay nandito sa ganyang sitwasyon ngayon, or maybe darating ang panahon na pagdadaanan natin ito,
na parang gusto mo naman gawin pero parang wala na. O parang wala ng solusyon. Ano ang gagawin mo kapag ikaw ay nasa sitwasyon na parang wala ng solusyon? I want you to open your Bible with me in Luke chapter 8, verses 43 to 48. Luke chapter 8, verses 43 to 48. Ito po yung kwento na kung saan si Jesus ay papunta sa bahay ni Jairus, na kung saan yung anak niya, na kung saan mamamatay na, pero sinabi nga nung iba na matay na daw, wag nang tumuloy ang ating Panginoong Jesucristo, 12-year-old na boy. Tapos ito naman, pumasok naman dito yung 12 years na kung saan babae, na kung saan dinurugo. Ito bigla na sandwich ng kwentong yon. Kaya nga, Jesus is not too busy to ignore you. Jesus is not too busy para hindi ka niya i-touch. Jesus is not too busy para hindi niya mapakinggan yung hinaing mo. Dito busy ang ating Panginoong Hesus. Nagmamadali dahil may isang bata na kung saan nag-aagaw buhay. Pero may isa din babae na kung saan tila baga wala ng pag-asa yung kanyang buhay sa napakatagal na panahon. Isolated sa napakatagal na panahon. Hopeless sa napakatagal na panahon. Verse 43, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. But no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at Jesus' feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Then he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace. So this passage is a story of a desperate woman who was able to find hope in a hopeless situation. Nakahanap siya ng pag-asa sa isang sitwasyon na kung saan parang wala ng pag-asa. Kaya nga yung parang yan, ibig sabihin, para lang. Mukha lang. Seemingly hopeless. Sabi po sa easy to read version in verse 43, a woman was there who had been bleeding for 12 years. She had spent all her money on doctors. Sabi nga po natin, all. Ginastos niya na lahat ng kanyang pera sa lahat ng doktor na pwede niyang lapitan. But no doctor was able to heal her. Sabi po sa account ni Kuya Mark, Mark chapter 5, verse 26, she had suffered very much. Many doctors had tried to help her, and all her money she had was spent, but she was not improving. Okay sana kung naubos eh. Tapos nag-i-improve. Okay sana kung pati patot panabla. Pero kahit sana may konting improvement. And all her money she was spent. But she was not improving. In fact, her sickness, ito matindi. Tignan niyo po, hindi na nag-i-improve. In fact, her sickness was getting worse. Ubos na, lalo pang lumala. Durog ka na, lalo ka pang dinurog. Lubog ka na, lalo ka pang lumulubog. Masakit na, lalo ka pang sinusugatan. Ito yung nangyari sa kanya. May pag-asa pa ba kahit parang wala na? So join me in our message today entitled Finding Hope in Hopeless Times. Finding Hope in Hopeless Times. Naniniwala po ako mga kapatid, maybe dumaan na tayo sa ganitong sitwasyon o dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon sa iba't ibang area ng ating buhay. But naniniwala ko hindi nagkataon ito na maririnig mo
Kasi starting today, you will find hope even in hopeless times. Lahat po ng ready at excited na matuto at mabago ngayong araw na ito, magsabi po ng malakas na amen. How to find hope in hopeless times. Paano tayo makakahanap ng pag-asa sa isang sitwasyon na parang wala na? Paano? Ano ang gagawin natin? Susuko na lang ba tayo? O gagawa na lang tayo ng kahit ano? O bahala na gang? Na lang tayo, bahala na kung ano man mangyari dito? O gagawin natin yung katulad ng ginawa ng hopeless na babaeng ito? Number 1, how to find hope in hopeless times. Verses 43 hanggang 44. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Napaka-importante po mga kapatid, kasi kapag tinuloy-tuloy lang natin yung pagbabasa, na kung saan hindi natin, buti sana kung Book of Psalm ito. Sa Book of Psalm ay napapansin po kayo pag nagbabasa kayo after ng isang passage may nakalagay na Selah. Hindi po basta hindi po pangalan ng tao 'yon. Kasama po sa structure ng Hebrew literature 'yon. Kasama po sa structure ng literature o ng kanta o ng tula na kung saan pag sinabing Selah, hihinto ka, after that then pagbubulay-bulayan mo yung mga naunang statement. Huwag mong ituloy-tuloy. Para nang sa gayon, manamnam mo yung mga naunang mensahe. Kasi may tendency na kapag tayo ay nakikinig, tayo ay nagbabasa, na hindi natin mapagbulay-bulayan yung mga naunang statement. Para nang sa baka may importanteng, alam mo yon, baka may importanteng sinabi o may importanteng transition o may importanteng pangyayari na dapat natin makita sa passage na yon. 43, a woman was there who had been bleeding for 12 years, but no one could heal her. Kapag meron ka ng no one, kapag meron ka ng sitwasyon na kung saan no one, tila baga wala, ano nang gagawin mo? Kasi kapag wala na rin, edi wala na. Nakuha niyo po yung gagawin ng tao. Anong ginawa niya? Sa verse 44, nung may no one siya, huminto ba siya? Hindi po. 44, she came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. How to find hope in hopeless times? Number 1, move on. Sabihin nga po natin, move on. Kinakailangan ikaw ay mag-move on. To move on means to make progress. Kinakailangan ikaw ay magkakaroon ng progress. Nung wala na, kumilos pa rin siya. Kaya nga napaka-importante na kapag meron tayong wala ng pera. Wala ng love life. Bawal yon sa kanila. Kailangan isolated ka kasi hahawain mo lahat ng tao, kaya ceremonially unclean siya. Mahahawa na yung karumihan niya, magiging madumi na yung lahat. So, dawit pamilya, dawit love life, dawit ang community. Sa lahat, wala na. Sabi nga po natin, wala na. Ano nang gagawin pag may wala ka na? Wala ka ng pera, wala ka ng jowa, may paa ka pa. She came up behind him and touched the edge of his cloak. Kapag may wala na, maghanap ka ng meron ka pa. Move on. Move on. Napansin ko lang na after niyang makaranas ng series of failures, tuloy pa rin ang buhay niya. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Kahit na mukhang hindi na siya makakanta. Parang puso niya na lang ang umiiyak sa ating Panginoon. Parang puso niya na lang yung bumibigay na yung katawan niya, pero hindi pa bumigay yung kanyang mga paa. Hindi pa bumigay yung kanyang puso. Move on! Sabi nga po natin, move on. It means to make progress. May ikikilos pa ba ako? May igagalaw pa ba ako? Alam niyo po ba, according to the law, in Leviticus chapter 15, verses 25 hanggang 27, kapag may excessive blood flow, ginagawa itong unclean ang isang tao. At maging yung mahawakan at mahawaan nito, magiging unclean din.
So, ibig sabihin, na-isolate ang babaeng ito sa napakatagal na panahon, 12 years. Kung magiging unclean, pati bagay na madidikitan niya, magiging unclean din. So kapag nandikitan niya ito, lahat na madidikitan niya sa bahay, unclean yun. Tatanggalin yun. Kaya walang tao, walang bagay na kung saan pwedeng dumikit sa kanya. Ultimo pera niya, lakas niya, nawala na. Alam niyo po, 12 years is a long time to be quarantined from all people. Ilang taon po tayo na quarantine? Hirap na tayo. 1, 2, 3 taon. Ito po, 12 years. Sabi nga po natin, 12 years. Could you imagine 12 years of quarantine? 12 years of isolation? Ano na lang ang epekto sa kanya emotionally? Ano na lang yung epekto sa kanya mentally? Sa ganito katagal na sitwasyon. A woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. Ubus na yung kanyang pera sa lahat ng doktor at walang improvement. At sinabi dun sa text sa Mark, in fact, all her sickness was getting worse. Lalo pang lumalala. Nung may verse 43, ang galing may verse 44. Nung may no one na nakalagay, she came up behind him and touched the edge of his cloak. Ang maganda itong passage na ito, yung verse 43, parang wala nang pag-asa eh. Pero pagbasa mo ng verse 44, parang may in-inject na hope dito eh. At according sa account po in Matthew chapter 9, verse 21, ito nakalagay na sinabi ng babae. If only I may touch his garments, I shall be made well. If only. Sabi nga po natin, if only. Meron siyang ganon. Kung mahawakan ko lang, yung garment niya, kahit dun sa dulo lang, sabi niyang ganon, I shall be made well. Remember that she could not reveal herself to anyone around her. Hindi pwede. Bakit? Serious na crime po yun. Kapag nakita yung babae, kahit kailang araw lang eh. Lagpas ng 1 linggo, tapos nakita itong babaeng ito, tapos humawak ka, kung kani-kanino, ay bawal sa kanilang batas po yon. Serious na crime yun. Kasi dinawit mo ng isang tao, pag uwi niya sa bahay, madadawit na lahat din, hawa-hawa na. Parang epidemic siya ang mangyayari dito. Nakuha po natin yung sitwasyon dito, pero sinabi niya, kahit naubos na siya, kahit naupos na siya, sinabi niya, if only I may touch his garment, I shall be made well. So how to find hope in hopeless times? Move on. To move on means to make progress or to do something. Pwedeng wala nang magawa yung pera niya. Pero pwede niya pang ihakbang yung mga paa niya. Pwede pa niyang ikilos ang kanyang mga kamay. Pwede pa siyang manalangin. So life must go on after your failure. Life must go on after your breakup. Tingnan mo nga yung katabi mo. Oh, baka sakaling ikaw itong kinakausap ni Lord. Ngayon, life must go on after bankruptcy. Life must go on after your failure. Life must go on after the death of a loved one. Life must go on. Life must go on. Sabi mo nga sa katabi mo, life must go on. Do something. Make progress. Di ba sinabi ko nga po, one of my favorite book pagdating sa depression, at isa sa pinaka-effective na book pagdating sa depression, Depression Hates a Moving Target. Alam mo, wala ang pag-asa depression. Subukan mong kumilos-kilos. Parang Elijah,
Na-depress siya, di ba? Kahit naman man of God, lahat yan, hindi ibig sabihin na ikaw ay nagkaroon ng depression, mahinang nilalang ka na. In fact, malalakas na nilalang, nadidepress. Maraming pastor depressed. Na hindi lang nahalata ng iba. Maraming mga church leaders depressed. But ang tanong ngayon, anong gagawin mo after that? Katulad ni Elijah, sabi niya, pag gusto niyang tapusin ang kanyang buhay, nang weba na lang siya, hindi ka gagaling. Depression hates a moving target. Move on. Hindi mahirap, pero effective. Kailangan mag-sacrifice. Life must go on. Remember, brothers and sisters, that life's trouble can hurt you, but don't let them stop you. Life troubles may hurt you, but don't let them stop you. Tama, masakit. Pero huwag mong hahayaan na pahintuin kanyan. Ecclesiastes chapter 9, verse 4. There is hope for those who are still alive. It doesn't matter who they are. But this saying is true. A living dog is better than a dead lion. There is hope for those who are still alive. Aanhin mo ang hari ng kagubatan, ang hari ng jungle, kung wala naman ng siyang buhay. Talo pa siya ng aso. Na kahit na maliit, kumpara sa kanya, ay buhay naman, humihinga naman. Nakuha natin. Oo, nasasaktan ka. Oo, nag-fail yung katabi mo. Oo, nasugatan ka. Oo, nalugi ka. Oo, naloko ka. Oo, nagkasala ka. Ang tanong ko, kapatid, humihinga ka pa ba? Kung humihinga ka pa at humihinga pa yung katabi mo, kapatid, sabi ng Bible, may pag-asa yan. There is hope for the living. A living dog is better than a dead lion. Kaya kung ikaw ay may pagsubok, kaya kung ikaw ay nasusugatan, kaya kung ikaw ay nag-fail na makailang ulit, pero humihinga ka pa ngayon, kapatid, may pag-asa pa. All you have to do is to move on. Pwede kang mag-move on. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi porket nabigo ka ng 12 years, mabibigo ka pa rin sa mga susunod na panahon. Hindi porket nabigo ka na makailang ulit, ay habang buhay ka nang mabibigo. Hindi porket na bankrupt ka ng 2 beses, ay mababankrupt ka pa rin sa pangatlo at pang-apat. Ang tawag dyan, kapag ganyan ang pananaw natin, fixed mindset. Wala na, fixed mindset. Pero sa totoo, meron pa naman. Kaya lang ipinako niya yung sarili niya, ipinako niya yung paniniwala niya na wala na. Ito nga, wala na eh. Verse 43. Wala na siyang pera, wala na pambayad sa doktor, pwedeng wala na yung ibang bagay sa buhay niya, pero may papa siya. May pwede pa siyang puntahan. I remember, itong ganitong pangyayari. Meron tayo, marami dito, I don't know kung nandito ka ngayon. Meron dito na ikwento sa akin at the time, yung sa main campus pa natin, kahit dito, yung ubos siya, feeling niya ubos na siya, ang magagawa niya na lang, ihakbang niya yung paa, umatin sa ganitong gawain. Lubog na siya, wala nang pambayad, ang dami na naghahabol sa kanya. O parang ubos na siya sa buhay, ngayon okay pa naman. O yumaman naman. Sumagana naman. Ano ginawa niya? Naubos lang ang pera mo, pero humihinga ka pa. Kala mo na ubos lang yung nagmamahal sa'yo, pero mahal ka pa ni Jesus. Nakuha natin yon. Kapag nakakita ka ng wala na, tignan mo yung meron pa. Kapag nakakita ka, nakaranas ka ng no one na yan, ng ubos na yan, maghanap ka na kung saan, pwede mong gawin. Move on. So don't let your past dictate your future. Don't let your past dictate your future. Always remember, in times of hopeless situation, it ain't over until it's over. Hindi pa tapos kapag hindi pa tapos. Hindi pa tapos hanggat humihinga ka. It ain't over until it's over. Always remember this, that it's okay not to be okay. Okay lang yan. Nasasaktan ka eh. Alam ka naman, di ako mag-aray, ang sakit. Hindi, duwag ka. Maaray ka.
Hindi duwag ka, tinamaan ka. Hindi walang mangyayari sa'yo. Ang dami ko nga nakita. Ano walang mangyayari? Porket napuruhan ako, talo na ako. Ang dami ko nga nakita, napuruhan, nag-champion pa eh. So wala akong pakialam kung napuruhan ka sa buhay, kapatid. Ang importante, bumangon ka. Ang importante, mag-move on ka. It's okay not to be okay, but don't stay that way. Amen po ba? It's okay not to be okay, but don't stay that way. How to find hope in hopeless times? Move on! To move on means to do something. Make progress. May magagawa ka pa. Sa panahon na tila wala na. You can move on. Remember that you may not be perfect. Tingnan niyo po ha. Diba, sinabi natin, ibig sabihin ng move on, do something, make progress. Remember, you may not be perfect, but you can make progress. You may not be perfect, but you can make progress. Tama, hindi ako perfecto. Tama, nasasaktan ako. Hindi ako perfecto, but I can make progress. Starting today, you can make progress. Mas okay na ako, nakadalawa, nakaisa, nakatatlong steps. Kung wala pa man akong pang 100 na kilos. Ang importante ngayon, hindi yung perfection, kundi progress. At least nagsimula na ako ngayon kay Lord. At least nagsimula na ako magbasa ng Bible. At least nagsimula na akong sumamba sa Panginoon. At least nagsimula na akong bumalik kesa wala, because 1,000 miles of journey begins with one step. Yung 1,000 na kung saan, na milya-milya na kung saan pwede mong puntahan, nagsisimula yan sa isang hakbang. Kaya yung hakbang na ginawa mo ngayon sa paglapit kay Lord, yung hakbang na ginawa mo ngayon para bumalik at manalangin sa Panginoon, kapatid, dyan nagsisimula ang sandamakmak na hakbang. Dyan nagsisimula ang destiny mo. Kapatid, yung unang activity na gagawin mo para sa ating Panginoon, pwede kang mag-move on. Lalo na, patungo ka sa ating Panginoong Kristo. Amen po, baka mampurihin natin si Jesus ngayong araw na ito. How to find hope in hopeless times? Move on, make progress, do something. Second, verses 44 hanggang 47. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Eto matindi. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. How to find hope in hopeless times? Number 2. Una, sinabi natin, move on. Pangalawa, hold on. Sabi nga po natin, hold on. Hold on. Alam niyo po, the woman has what is called sob. Z-O-B sa Hebrew. Ang ibig sabihin po ng sob na yan, yung nararanasan ng babaeng ito sa Hebrew, ito po yung chronic discharge. Because ang menstruation po ay hindi isang chronic na disease unless tumagal na ito. Kaysa dun sa average. Kapag matagal na siya, dun siya nagiging sob na tinatawag dun sa Hebrew. So the woman has been bleeding for 4,380 days. 4,380 days. Napakatagal na po niyan. Undoubtedly, this woman lacks energy. Yung iba sa inyo, di ba, pangalawang araw, pangatlong araw, yung ibang babae, hindi ko na kaya, maglalaho na ako sa mundo. Totoo naman talaga, masakit naman talaga eh. Di ba? Di man namin nararanasan yan eh, pero minsan nakakatulili rin eh, di ba? Parang nararanasan mo na rin pag sigaw ng sigaw eh. Parang yung tsahin ko dati. Parang ako nasasaktan eh, sakit na ng tenga ko eh, kasi iyak ng iyak. Minsan ganun eh, 2 araw, 3 araw, imaginein mo to. 4,380 days. So ubos na yung lakas ng babaeng ito. The text indicates her consultation of doctors left her more infirm. Lalong lumala yung sakit niya. So there is no financial, there is no physical, there is no family hope. Wala na. Sabi nga po natin, wala na. At sinabi sa book
Yung pinag-usapan natin kanina in Leviticus, anything or any person na kung saan mahawakan ng babaeng ito ay magiging unclean din. Yet, this woman, listen to this, touched Jesus. At si Jesus, ito matindi. Di ba lahat na mahawakan niya magiging unclean? Hindi naman naging unclean. Kakaiba yun. Pwede magtaka ngayon lahat ng tao, nangyari dito. Kaya sinabi sa Luke 8:44, she came up behind him and touched the edge of his cloak. Ito maganda, ito. Sabi dun sa 44, di ba? She came up behind him and touched the edge of his cloak. Alam niyo po mga kapatid, yung edge dito na binanggit is the Greek word kraspedon. Itong kraspedon na ito, hindi ko po nadala ngayon yung talit ko eh. Yung nilalagay po dito. Minsan namin kapag nagde-dedicate o nagkakasal, meron talit na nilalagay. Dun sa, meron talit, yung may blue dito, tapos meron dun sa edge niya. Ayon, may mga tassel na tinatawag doon. Ito pong binanggit dito, she came up behind him and touched the edge of his cloak. Ito po yung kraspedon. Ibig sabihin yan, edge, border, hem, or garment. It can also refer to tassel. Ngayon, sinabi po sa Book of Numbers, malinaw sa kanila ito, sa mga Hudyo. In Numbers chapter 15, verses 38 hanggang 39, ito po yung sinabi doon. Tignan niyo po. Speak to the children of Israel. Tell them to make tassels on the corners of their garments throughout their generations. And to put a blue thread in the tassels of the corners. And you shall have the tassel. Para saan daw? That you may look upon it and remember all the commandments of the Lord and do them. So every time na nakikita itong tassel na ito, pinapaalala sa kanila yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na pwede nilang gawin at pwede nila at i-apply nila. And that you may not follow the harlotry to which your own heart and your own eyes are inclined. And that you may remember. Sabi nga po natin, remember. And do all my commandments and be holy for your God. So yung paghawak ng babae dito sa edge na ito, dun sa tassel na yon, ay nagpapaalala sa kanya ng salita ng Diyos. Ito rin ay nagpapaalala ng purity. Maybe nakita natin ito na physical na pag-hold. But itong paghawak na ito is more than ng isang physical na paghawak. Hindi lang siya humawak, may pinanghawakan siya na salita ng Diyos. Ulitin ko, hindi lang siya humawak, may pinanghawakan siya. Pinanghawakan niya yung word ni Lord. Pinanghawakan niya, I can be holy. Pwede ako makabalik. Pwede ako makaayos. She can still be holy. She can still be pure by coming to Jesus. Again, to hold on means to maintain a grasp of something. Alam niyo po, malaki ang kaugnayan ng iyong hinahawakan sa iyong kalagayan at sa iyong mararamdaman. Sino po sa inyo kanina may hinawakan kang kape at nainitan ka? Umawa ka ng yelo, nalamigan ka. May hinawakang isang bagay, tapos naramdaman mo yon. Ulitin ko, malaki ang kinalaman ng iyong hinahawakan sa iyong mararamdaman at sa iyong mararanasan. Malaki ang kinalaman. Pag humawak ka sa yelo, pag humawak ka sa apoy, mainitan ka. Pwede kang masunog. Malalamigan ka kung yelo naman ito. Kung paano si Jesus yung hawakan mo? Kung paano kung salita ni Lord yung panghawakan mo? Verse 44, she came up behind him and touched the edge of his cloak. And immediately, her bleeding stopped. Dalawang importanteng principles po, mga kapatid, ang nakita natin dito. First, holding on to Jesus can stop something messy in your life. Holding on to the Lord
can stop something messy in your life. Something will stop when you hold on to Jesus. Something messy will stop when you touch Jesus. Hindi lamang siya humawak, kundi pinanghawakan niya yung pangakong yon. Naalala niya yung salita ng ating Panginoon. Second, napansin ko that holding on to Jesus releases God's power. 46. But Jesus said, someone touched me. I know, bakit daw? Bakit sinabi ni Lord that someone touched me na ang dami-daming tao doon? Pangkaraniwang touch yun. Why? I know, sabi dun sa text natin, I know that power has gone out from me. So holding on to Jesus releases God's power. Namansin niyo po, sinabi dun sa text, who touched me? Sabi ni Jesus Christ. Ang sabi ni Peter, nung walang umaamin, dinanay ng lahat. Hindi ako ha. Yung mga ganun, hindi ako ha. Sabi ni Peter, Master, people are pressing and crowding. Sa tabi mo, sa harapan mo, sa paligid mo. Siyempre, sino pa? Ang dami-daming tao. Pero sabi niya, someone touched me. I know that power has gone out from me. So holding on to Jesus releases God's power. Many crowded around Jesus that day. But only one truly touched Jesus. Ang dami-daming tao. Daming crowd nung panahon na yon. But only one touched Jesus. With one touch of faith, her life was completely transformed. Sana kapatid, hindi ka lang part ng crowd. Sana part ka rin na kung saan ikaw yung babae o ikaw yung lalaki ngayon na kung saan panghahawakan mo ang salita ng Diyos. Sana ikaw yung kung saan hindi lang uupo, kundi oo sa salita ng Panginoon. Sana hindi lang tayo yung part ng crowd ngayon. Ano ngayon kung part ka ng crowd? Matutulad lang tayo sa ibang tao na kung saan naging part lang ng crowd. Sana nandirito ka na rin lang, panghawakan mo ng salita ng Diyos. Because one touch of faith can completely transform your life. Alam ko nung panahon na yon, on May 4, 1997, marami naman kaming nandun eh. Marami naman kaming umattend ng church yun. Nakita ko nga, mayroon akong kabarangay doon na kung saan isa ring loko-loko. Leader siya ng isang gang naman doon sa isang lugar sa Tondo. Na kung saan napunta doon sa lugar dahil tinatago, nandoon siya eh. At kitang-kita ko eh. Nandoon siya. Pero isa din ako sa na-invite nung araw na yon. At isa ako sa tumugon doon sa salita ng Panginoon. Iba kasi yung nanunood ka lang. Iba yung sumama ka lang. Pero iba, yun na nampalataya ka kay Lord. Now, how can you know that you truly touch Jesus? Paano natin malalaman na na-touch mo si Lord? Na nag-hold on ka dun sa promise ng Panginoon? Simply kapatid, I know that power has gone out from me. Someone touch me! I know that power has gone out from me. Paano mo malalaman kung talagang na-touch mo si Lord? There is power. Sabi nga po natin, power. Meron kapangyarihan. Ibig sabihin, may kagalingan, may kapayapaan, may kalayaan, at may kalakasan na nangyayari. When was the last time, or maybe today, habang nakikinig ka ng salita ng Panginoon, habang pinanghahawakan mo ito, habang pinakikinggan mo, kapatid, hindi ka lang part ng crowd. Nararanasan mo yung touch ng Panginoon sa iyong buhay. May kapayapaan, may pag-asa na nangyayari sa iyo. Malalaman mo, kapatid, that you really hold on to the Lord, to the promises of God, that you really touch Jesus kasi may kapayapaan, may kalayaan, may kalakasan, may power. Kaya importante ang iyong pinangahawakan sa iyong kagalingan.
Importante ang iyong pinanghahawakan sa iyong kalayaan. Importante ang iyong pinanghahawakan sa iyong kapayapaan. Importante ang iyong pinanghahawakan sa kahihinatnan ng iyong buhay. How to find hope in hopeless times. Hold on. Sabihin nga po natin, hold on. Panghawakan mo yung salita ng ating Panginoon. Ulitin ko, malaki ang kinalaman ng pinanghahawakan mo sa patutunguhan ng buhay mo. You can find hope in hopeless times. Paano? Move on, hold on. And then, last but not the least, in verse 48, then he said to her, daughter. Naku, ang ganda nito. Then, Jesus said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. How to find hope in hopeless times? Number 3, go on. Sabi nga po natin, go on. Daughter, your faith has healed you. Tandaan po natin, pag sinabing move on, ito po ay movement from past to present. Ibig sabihin paglaya. Pag sinabing go on, it is a movement from present to future. Ano naman ngayon? Kung napakinggan mo yung salita ng Panginoon. Naman ngayon kung naranasan mo si Lord ngayon. Okay na, maranasan mo si Lord ngayon, backslide ka bukas ha. Kunyari, magbago ka ngayon, tapos sirain mo ulit yung buhay mo next week. Nakawa po natin yan. Importante yung fit, yung movement niya. Importante yung faith, yung pag-hold on niya. Pero importante rin yung future. Ano ngayon? Ano ngayon kung pumasok ka sa unang araw ng klase? Ma-absent ka na next week. Ano ngayon kung iniwan mo yan? Yung kasisira ng buhay mo ngayon, balikan mo sa susunod na araw. Nakawa po natin yun. Kaya paalala sa kanya, ang ganda nga nito nung statement na to sa text na ito. Tingnan niyo po. Then he said to her, daughter, your faith has healed you. Your faith has healed you. Napansin ko lang una na mahirap umusad ang isang taong sugatan. Mahirap, hindi ko sinabing imposible. Pwede ka talagang umusad, pero napakahirap niyan. Kaya importante, go in peace, sinabi ng Panginoon. Uusad ka sa pamamagitan ng pananampalataya. But if you were conquered by the past, by faith, it's time to conquer your future. Kapag na-conquer ka sa iyong nakalipas, by faith, panahon na para i-conquer mo yung future mo. Go on. Sabihin nga po natin, go on. Although, remember this, although her illness destroyed her, but she refuses to let it define her. Pwede yung sakit niya, nasira siya. But ni-refuse niya na yung karamdaman na yon ang magde-define sa kanya. Pwedeng napuruhan ka ng kahirapan. Pwedeng napuruhan ka ng last na breakup mo. Pwedeng napuruhan ka ng last na disappointment, rejection, pagkalugi. Wag mong hahayaan na yun ang magde-define sa'yo. Nalugi ka lang. Pero hindi ka pa talunan talaga. Nasaktan ka lang. Kinapos ka lang. Pero hindi ka pa ubos talaga. Kasi meron ka pa magagawa eh. Huwag mong hahayaan na yung pangyayari mo ngayon, yun ang magde-define sa'yo. Huwag mong hahayaan na yung nangyari sa pamilya mo, yun ang maging definition mo. Huwag mong hahayaan na yung last failure mo, yun ang maging definition mo. Huwag mong hayaan. Although her illness destroyed her, but she refuses to let it define her. Kaya makikita natin yung tapang pa rin niya. Kahit ubos na yung pera. Kahit wala na halos magawa. Kaya nga makikita natin yung tapang nitong taong ito. Now, gusto ko pong i-emphasize ito sa atin. Her initial condition is not her conclusion. Her initial situation, her initial condition is not her final conclusion.
You may be experiencing painful situation today, but let me tell you that your initial condition is not your conclusion. Yung condition mo ngayon, hindi pa yan ang conclusion mo. Nakuha ba natin yun? Parang isang kwento. Hindi porket ganun yung nangyayari, nagugulpi siya. Yun ang ending. Tignan niyo po ulit in verse 48. Tignan niyo po. Then she said to her, ito maganda. Then she said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Napaka-importante po ng statement na ito. Itong go in peace na ito. Kasi yung go in peace, sa Greek po mga kapatid, ito ay present imperative. Porenouo es erenein. Ang ibig sabihin yan, yun na lang po yun. Porenouo es erenein. Pag binasa nyo po sa Greek yan, ang ibig sabihin yan po ay present imperative. Pag present imperative, usually, nakikita natin, go in peace. Bawa, hindi present progressive yan, na may ing. Di ba? Makikita natin, ibig sabihin yan, but continue to go. Keep living in peace, ibig sabihin nito. Kasi aanhin mo nga, yung naranasan mo ngayon, sige, tumino ka ng 3 araw. Pero sirain mo yan, ika-4. Sige, manalangin ka. Gawin mong daily yung panalangin mo. 1 linggo. Tapos 1 taon, wag ka na mag-pray. Sayang! Go in peace. Continue to go. Keep living in peace. Tuloy kapatid, listen to this. Kapag binigyan ka ng pagkakataon ni Lord, ituloy-tuloy mo na. Pag binigyan ka ng pagkakataon ni Lord na makaengkwentro siya ngayon, ituloy-tuloy mo na. Pag binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na magbago, ulitin ko, you may not be perfect, but you can make progress. Yung 25 years ng paglilingkod ko sa Panginoon, hindi madali. Maraming mga failures. Yung more than 25 years ko ng pagiging Christian, hindi madali, ang hirap. Masasabi ko na hindi ako perpekto, pero masasabi ko, may progress. Hindi ko masasabing hindi ko ako nasugatan, hindi ako nabigo, ang dami nga eh. Pero pag binigyan ka ni Lord ng pagkakataon, ituloy-tuloy mo na. Ito ang nag-separate sa akin. At maybe sa'yo, sa ibang mga tao na kung saan nakasama mo. Dalangin natin na yung iba ay bumalik. Pero ang importante sa ngayon, kahit nasaktan ka, tumutuloy-tuloy ka. Yun ang ibig sabihin ni Lord. Go in peace. Kapag binigyan ka ng pagkakataon, ituloy-tuloy mo na. Sabi mo nga sa katabi mo, ituloy-tuloy mo na. Tuloy mo na yan. Pwedeng malayo pa, pero malayo na. Sayang yung ginawa mong hakbang. Sayang yung nangyari sa yung ito. Pwedeng hindi ka perfecto, but you can make progress. Go on! Kaya sinabi ng Panginoon, then He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Go in peace. Maybe ito ang mensahe sa iyo ng ating Panginoon. Why? Bakit? Ito matindi kasi. Pwedeng hatakin ulit siya ng kanyang nakalipas eh. At pwede naman na pagbalik niya sa kanyang tahanan ay hindi agad siya matanggap. Naka mo? Nangyari ba sa'yo yan? Na nagkaroon ka ng sakit tapos feeling nila may sakit ka pa rin? Nangyari ba sa'yo yan na dati nakagawa ka ng masama? Pagbalik mo sa iyong tahanan o sa iyong mga barkada, parang napapansin mo, parang may pag-iwas sila. Huwag ka masyadong matampuhin. Natural yun. Naka natin, kasi may transition eh. Pwedeng hindi pa sila nakalaya, pero ikaw malaya na. Pwedeng wala pa silang kapayapaan dahil hindi pa nila alam ng buong-buo ang kwento. Pero ikaw may kapayapaan ka na galing sa Panginoon. Kaya pag binigyan ka ni Lord ng pagkakataon, ituloy-tuloy mo na. Go in peace. So, how to find hope in hopeless times? Kapag ikaw ay nakaranas na napakatagal ng panahon na kahit parang anong ginagawa mo, anong gawin nila?
parang wala na. Ano ang dapat mong gawin? May pag-asa pa ba? Kahit parang wala na? How to find hope in hopeless times? Na parang ubos na. Parang wala nagmamahal sa'yo. Lahat nandidiri sa'yo. Alam niyo po, bilang isang bagong mananampalataya, don't worry. Naramdaman ko po yun. Na parang, praise the Lord naman na ako. At parang tingin pa rin sa akin ng mga tao. Parang ako pa rin yung dati. Noong nakaraan, may sinabihan po ako. Sabi ko, maybe may hindi mo pa o hindi mo na mababago sa paligid mo. You have to embrace the truth. Hindi mo mababago lahat ng pwedeng isipin ng tao sa'yo at pwedeng maging reaksyon ng tao sa'yo. Pag may mga bagay na hindi ka makontrol, huwag mong kontrolin. Pwedeng hindi mo mabago yung iba, pero pwede mong baguhin yung sarili mo. Yung reaction mo, yung action mo. May pwede kang gawin ngayon. How to find hope in hopeless times? Number 1. Ano po yung number 1 natin? Move on. Make progress. Do something. Kapag ubos na yung pera mo, at nakita mo may hininga ka pa, may paa ka pa, may kamay ka pa, may tinig ka pa na pwedeng isamba sa ating Panginoon, na magpuri sa Panginoon, gawin mo yun. You can do something. Yan ang ibig sabihin na nag-move on. Ang pag-move on ay yung hindi sa wala ka nang nararamdaman. Ay hindi. Masasabi ko, naka-move on ka na ba? Oo, kasi wala na yung pain. Hindi yan ang pag-move on. Ang ibig sabihin ng pag-move on, kahit in pain ka, nagkakaroon ka ng progress. Na kahit lubog ka pa, na kahit baon ka pa, na kahit na may struggle ka pa, pero gumawa ka na ng paraan. Gumawa ka na ng hakbang. Yan ang tunay na ibig sabihin ng pag-move on. Pangalawa, hold on. Di literal. Okay din, hawak ka ng Bible. Pero aanhin ko to, hinawakan ko yung Bible, hindi ko naman pinanghawakan yung salita ng Diyos. Para lang ako relihiyoso. Na outside lang yung pananampalataya ko, naipit-ipitin ko to dito para kunyari banal ako para mga Pariseo at Skriba. Aanhin ko yung hawak kong Bible kung hindi ko naman pinanghahawakan yung salita ng Diyos na nakapaloob dito. Malaki ang kinalaman ng pinanghahawakan mo sa kasasapitan ng buhay mo. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos. May himalang mangyayari sa buhay mo. Then go on. Maybe ito ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayon, na go on. Go in peace. Tuloy mo na yan. Kanang matras. Magpatuloy ka. Ano man marinig mo sa likuran, at ano man ang ipakita sa iyo harapan, ang importante, may sinabi sa iyo si Lord sa kaloob-looban. Go in peace. Naniniwala po ako na sa lahat ng mga nakapakinig ngayong araw na ito, na kung saan tila baga may hopeless na sitwasyon ka sa iyong buhay, the Lord is telling you, na move on. Hold on. And go on. Gawin mo to, kapatid. Kahit wala nang pag-asa ang iba, kahit parang umaayaw na yung iba, naniwala ka. No one is hopeless whose hope is in Jesus. Pwede po ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Purihin natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo if you can stand right now in the presence of God. Gusto ko pong mag-end dito sa passage na ito. Pero alam niyo po, ito yung pinakamagandang ending dito sa passage na ito. Why? So kung ipakita sa inyo itong verse 48 na ito, tignan niyo po maigi yung text. Then she said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." Daughter, your faith has healed you. Ano sinabi doon sa verse 43 kanina?
A woman was there who has been bleeding for 12 years. Kita niyo ba? Doon sa unang verse natin sa passage, woman ang tawag sa kanya. Doon sa huling verse, daughter. From woman to daughter. Although, textually, nameless po ang babaeng ito. Yung iba pong mga tradisyon, ang tawag sa kanya ay Veronica. Yung iba naman po, ang tawag sa babaeng ito ay Bernice. Ano man ang kanyang pangalan, ang importante para sa akin, kung ano ang tawag sa kanya o naging tawag sa kanya ni Jesus. Ano man ang pangalan ng babaeng ito, labas na tayo doon. Pero ang pinakamaganda dito, ang tawag na sa kanya ngayon ni Lord, daughter. Tingnan niyo po, nawalan man siya ng pamilya for 4,000 plus days. 12 years. Hindi pwedeng dumikit. Hindi man siya nakaranas ng yakap ng kanyang nanay, tatay. O kung may anak siya. For 12 years, hindi niya pwedeng yakapin yung kanyang mga anak kung may anak man siya. Lahat ng mahal niya sa buhay, never siyang nakayakap. Never siyang nakaramdam. Makinig ka maigi dito. Never siyang nakaramdam ng pamilya. Bawal. Dadamay niya lang lahat ng tao. For 12 years, never niyang naranasan ang ibig sabihin ng family. But kay Jesus, nakatagpo siya ng isang mapagmamahal. Nakatagpo siya ng isang pamilya na ang tawag na sa kanya, daughter. Who can touch Jesus? Ito yung mga taong broken. Maybe you came from a broken family. Kaya nga, hindi ako sanay ng mga I love you sa family. Ng mga yakap-yakap, hawak-hawak. Hindi ako sanay sa ganun. Na minsan para may longing ka. Pero kinasanayan mo na lang. Kasi walang ganun. Tapos ganun pa nangyari sa family namin. Alam niyo po, this nation is fatherless. Marami pong bansa, mga kapatid, may pamilya. Pero nakakaramdam pa rin na kahit na napakabuti pa rin na nanay at tatay, ang mga tao daw, nakakaranas pa rin ng parang something missing in my life. Kaya importante yung discipleship. Kasi hindi lahat mapoprovide ng family natin. Hindi lahat ng need mo mapoprovide. Kahit na gaano ka pa mapagmahal, hindi mo mapoprovide lahat yan sa pamilya mo. Kaya nga sinabi ni Blaise Pascal, ni St. Augustine, there is a God-shaped vacuum in every human heart that only God can fill. Laging may puwang sa pusong yan na ang makakapuno lang dyan, hindi bisyo, hindi tao, kundi si Kristo. Si Jesus lang. But who can touch Jesus? The broken. The longing. Who can touch this Jesus? The impure. The unclean, the bankrupt, the failure. Pwede kang lumapit kay Lord ng mahina. Come to Jesus afraid. Come to Jesus na kung saan ikaw ay nag-fail. Come to Jesus na ubos at upos. Mahina, sugatan, wala. Pwede kang lumapit kay Lord. Ito matindi. Alam niyo po mga kapatid, sa mga ibang translation, nakalagay dito, daughter, your faith has healed you. Pero pag chinek natin sa literal translation, for example, in the Young's literal translation, ito yung literal na statement dito sa last verse. And he said to her, take courage, daughter, thy faith has saved you. Uy, healed. Tapos dito pag literal, saved. Be going on to peace. Nakalagay dito.
Yung Greek word po kasi na ginamit dito, hindi lang simpleng heal, hindi lang simpleng deliver. Yung Greek word na ginamit dito, to save. So this suggests not just physical healing, but holistic salvation. Nakita niyo po yung mga kapatid? Makinig ka maigi dito, napaka-importante nito. Hindi lang siya physical healing, spiritual healing din. Healing din ng soul. Ano ngayon kung gumaling ka? Tapos sa ending, impyerno ka naman. Nakawa natin. Maraming hindi naman naging billionaire dito sa mundong ito pero nasa paraiso ngayon. Katulad ni Amang Abraham ni Lazarus na nakikita. Kumbaga, they have a blissful experience. Matinding kasiyahan na nangyayari. Samantalang yung lalaki doon na pinakita sa kwento ni Lazarus sa kay mayaman na kung saan walang Jesus sa buhay niya, nahihirapan. Ako natin, ano ngayon? Kung makinis ang balat mo, okay lang yan. Kung pinagkalooban ka ng ganyan, kaya mo. Ano ngayon, makinis ang balat mo, sinusunog naman at inuuod naman sa impyerno, balang araw. Nakuha niyo po yung ginawa ni Lord? Gusto kang katagpuin ng Panginoon physically, but more than that, ayaw ka lang niya maging man. Gusto ka niya maging son. Ayaw ka lang niya magtawagin ng woman. Gusto ka niya maging daughter. Ayaw ka lang niyang gumaling sa physical. Gusto niya rin magkaroon ka ng inner healing. God wants to encounter you. That's why in John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sino man daw tumanggap sa Kanya at manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Who wants holistic healing today? Sabi mo, Lord, I believe that you can heal me. But more than that, I believe, Lord, that you can save me. I want you to close your eyes right now. Ikaw si Jesus ngayong oras na ito. I believe and I can feel in my heart that the Spirit of God is moving in this place. Who wants to experience the Lord today? Bago tayo mag-pray ng iba nating mga prayer request, maybe some of you today, this is your first time na pumasok dito. Maybe, tingin natin parang napilitan lang tayo o kaya dumaan ka lang kanina. Kaya first time mo na-invite sa lugar na ito. If this is your first time, kapatid, na gagawin ito, that you want to give your life to the Lord, you want to surrender your life to the Lord, knowing that God can heal you, and not just to heal you, but save you. Hindi lang, hoy babae, hoy lalaki. Gusto ni Lord, pag tinawag ka, anak. Wow. Maybe, matagal na panahon na may longing. May something missing sa pusong yan. And I believe, si Jesus ang kaya magpuno dyan. If you want God to fill that hole, that brokenness inside of you, and you want Jesus to save you today, kung naniniwala ka kapatid na kayang gawin sa iyo ni Lord, at kanina pa nangungusap sa iyo ang word ni Lord, if you want to accept Him, if you want Him to fill the emptiness in your life, if you want Him to not just heal you, but to save you for the rest of your life and even for eternity, bibilang ako ng 3 kapatid. Tataas mo na mabilis yung kamay mo. As a sign na sinasabi mo, Lord, I believe that you cannot just heal me, but you can save me. You can give me eternal life, Lord. You can rescue my soul, my life, Lord. Lift up your hands right now. 1, 2, 3. Habang nakataas ang kamay ng iyan, kapatid, mananalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life.
Save me. Make me your child. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan ng buong puso. Again, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ang sarap yung matawag ka nga lang eh. Minsan na-idol mo, kaya tinitingala mo, di ba? Parang kinikilig ka na. Okay na sa'yo yun, malingon ka lang. Matawag ka lang na babae, lalaki, halika dito, sis, bro. Would you imagine, tawagin ka ni Lord, my daughter, anak, my son, my child. Sarap sa pakiramdam. Sino sa atin dito nung bata ka pa? Nagkasakit ka, nasaktan ka. Lapit ka sa nanay mo, sa tatay mo. Dad, nasaktan po ako. Dad, may sugat ako. Dad, mami, mama, nay, kailangan ko po ito. Natugunan ng magulang mo o na nagmamahal sa iyo. Ganyan din kay Lord. Call Him your dad. Call Him your Father. Itong gusto sa'yo ng Panginoon. For all of you right now na nakaranas ng emptiness sa buhay. Sa nakaranas, kapatid, na matagal na isolation, I don't know, may depression, may bankruptcy na nangyari. You are broken-hearted right now. Or maybe, you're experiencing a hopeless situation. Move on. Hold on to the promises of God. Do something, make progress, and then go in peace. Father, in the name of Jesus, I pray for your peace which transcends all understanding. Lord, panghahawakan namin ang salita mo na napakinggan namin ngayong araw na ito. Lord, we believe that you are our Jehovah Rapha. You are our greatest physician. Maybe, Lord, ma-fail yung iba namin mga kaibigan, yung mga kakilala namin na doctor, Lord. But our greatest physician will never fail. Lord, we believe that you are our Jehovah Jireh, our provider. Lord, I pray for your provision right now. I pray for power, Lord, that can produce wealth right now. I pray for vision, God. I pray, God, for opportunity sa bawat isa dito, sa pangalan ng Panginoong Yesus. I pray, God, that you strengthen every heart. I pray, God, that you mend every broken heart right now, in the name of Jesus. Let your peace, which transcends all understanding, envelop this place, Lord. Touch this heart right now. Ngayong oras na ito, kapatid. Hindi ka lang hahawak ng Bible. Panghahawakan mo yung pangako ni Lord. Panghahawakan mo kung sino siya. Maybe naubos ka na, pero may salita ka pa, may tinig ka pa. Ngayong oras na ito, kapatid, I will give you 30 seconds to 1 minute. Kung meron nang wala sa'yo, hanapin mo kung ano meron sa'yo na pwede mong gamitin sa paglapit kay Lord. Come to Jesus right now. Come to Jesus. Yes, may naubos sa'yo. Pero may kamay ka na pwedeng itaas para magpuri ka sa Panginoon, para abutin siya. May tinig ka, kapatid, na pwedeng lumapit sa Kanya, mingin ng tawad, magpakumbaba, at tawagin siya. Tawagin yung tatay mo sa langit. The Lord is moving in this place right now. May pinapagaling siyang puso. May kinapagaling siyang karamdaman ngayong araw na ito. If only I can touch His garments, I can be made well. But then you can touch the presence of God today. You can call upon Him right now. Habang may pagkakataon ka pa, kapatid, come to Jesus. Lapit kay Lord. Lapit ka sa iyong Ama sa langit.
Come to Jesus broken. Come to Jesus afraid. Come to Jesus as you are. Sana ikaw ngayon, itong katulad ng babaeng ito, sinabi ni Lord, who touched me? Who touched me? Who touched me? I know that power has gone out of me. Yung kapangyarihan ng Panginoon ay kumikilos sa lugar na ito. The power of God is moving right now. May pinapagaling, may pinapalakas. Touch Jesus today. Put your faith, hold on to His word. Declare His goodness. The power of God is healing someone. The power of God is mending a broken heart. The blessing of the Lord is flowing. Healing is flowing. May binibigyan si Lord ng pangitain ngayong araw na ito. May binibigyan si Lord ng kapayapaan ngayong araw na ito. Oh, Jesus. Oh, Lord. Come to Jesus. Come on, last 20 seconds. Oh, Lord. Give your life to Jesus today. Huwag ka lang maging part ng crowd. Be someone who touched Jesus. All of my hope, Lord. Oh, Lord. Come on, lift up your voice and declare it right now. I love you, Lord. All of my hope is in you. Oh, Lord. Come on for the last time. The Lord is here. Touch Him. Hold on to His promises. Put your hope in Jesus. Pwede po ba, can we just lift up our hands right now for the Lord? Habang nakataas siyang kamay na yan, kapatid, itaas mo na yung panalangin mo kay Lord. Or maybe, hindi na yung prayer eh. Maybe someone right now nakataas yung kamay mo, pasasalamat na sasabihin mo kay Lord eh. Because God healed you today. Meron dito pinagaling ng Panginoon, binigyan ng kapayapaan ni Lord ngayong araw na ito. Nakatanggap ng assurance sa Panginoon. He said to her, "Daughter, thy faith has saved thee. Your faith has healed you. Your faith has blessed you today." Salamat po, Panginoon, dahil may pagkakataon pa rin kaming panghawakan ang pangako mo. May pagkakataon pa rin kaming matouch ang presence mo today. Thank you, God, for not just calling us woman, man, person, but thank you, God, for calling us your children. It's an honor, God, to be called your children and to call you Father. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Ngayong araw na ito, tinatanggap po namin ang kagalingan, tinatanggap namin ang kapayapaan, tinatanggap namin ang bagong buhay. Salamat po, Panginoon. Kayo lamang ang tanging makapagbibigay na ito. Wala nang iba. Salamat po. Kaya marapat lamang, Lord,
na sa'yo namin itaas, ibalik ang pinakamataas naming pasasalamat, pananampalataya, pagdakila, at pagmamahal. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Lahat ng pinagaling, tinouch ni Lord ngayon, malakas na palakpak para kay Jesus. Come on, praise Him. Bless His name right now. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Praise Jesus. Sige po, once again, pwede po ba palakpakan natin ang ating Panginoon ulit sa mga pinagaling, pinalaya at binago ng Diyos. Amen. So right now, tayo naman po ay dadako sa pinaka-importanting part ng service po na ito. Ito pong pagbibigay natin sa ating Panginoon. So katulad po ng 12 years na babaeng dinudugo, so nakita natin how Jesus turned everything into meaningful life ng babaeng ito. So nakita natin that woman, kung paano nahirapan, naubos, at nagkaroon ng matinding pagsubok. But the moment na kung saan she find Jesus, everything changed. Nung nagkaroon ng matinding mga kapatid, nagkaroon ng matinding breakthrough nung natutunan niyang ibigay ang sitwasyon niya sa Diyos. And you know what, church? Ganon rin po sa ating finances. How many years na po ba tayo nagtatrabaho, working, but kapos pa rin? Maganda naman ang income, kaya lang wala pa rin tayong savings. Alam mo yun mga kapatid, pwedeng matagal na tayo nagtatrabaho, nagbi-business, pero walang napupuntahan. Church, katulad ng babaeng ito, na ginawa ng babaeng ito, ibinigay niya yung sitwasyon niya sa ating Panginoon. Why not this time mga kapatid, ganun din yung gawin natin sa ating Panginoon. Yung kaperahan natin, isama natin ang Diyos. Every time na tayo ay kumikita, isama natin ang ating Panginoon. So why not ngayong araw na ito, i-practice natin yung obedience natin pagdating sa pagbibigay. Kaya po sinabi in Malakay chapter 3 verse 10, sinabi dito, "Now you must bring the whole tithe that belongs to me." So malinaw dito mga kapatid, ito po ay utos ng Diyos at hindi po request. Ito po ay command ng ating Panginoon na kinakailangan natin sundin. Again, "Now you must bring the whole tithe that belongs to me. Store it in my temple so that there will be food in my house. Obey me and then see what I will do." That is what the Lord Almighty says. "You will see how much I will bless you. You will not have enough room to store all the good things that I will give to you. I will pour blessing out of the skies like rain." Mga kapatid, palagi natin itong naririnig at palagi natin itong pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Why? Kasi mga kapatid, kapag inalaw natin si Lord na isama natin si Lord sa ating mga kaperahan at dinala mo yung full tithes mo sa ating Panginoon, hindi half mga kapatid, hindi 3/4, hindi po 1/4, kundi sinasabi dito full tithes. Mga kapatid, sinabi dito ang pangako ng Diyos, ibuhos at ipapakita sa iyo ng Diyos yung pagpapala niya. Sabi niya dito, "You will see how much I will bless you. You will not have enough room to store all the good things that I will give to you. I will pour out blessing out of the sky like rain." Kapag natutunan natin ito, church, itong prinsipyo ng Bible, maniwala po kayo, hindi ka pagkukulangin ni Lord. Hindi tayo mauubusan. Hindi lang sasapat, kundi madadamay din yung mga taong nasa paligid natin sa mga pagpapala na ibibigay ng ating Panginoon. Again, may pagpapala si Lord sa mga taong susunod sa Kanya. Now, if you're this person, mga kapatid, na kinakausap ka ni Lord kanina pa for specific amount, do not harden in your hearts. Maniwala kayo mga kapatid, just follow it. Si Lord ang bahala sa iyo. Si Lord ang bahala sa atin. Magtapat lang tayo, magbigay lang tayo sa ating Panginoon, si Lord ang magbubuhos ng pagpapala sa atin. And right now mga kapatid, ready po natin ang ating mga ibibigay. May mga sobre po dyan sa ating mga upuan. So, ready po natin ang ating mga ibibigay at tayo po'y mananalangin sa ating Panginoon. Sige po, tayo po yumuko. Lord, maraming salamat po sa oras po na ito. We thank you, Lord, sa pagkakataon na kung saan makakapagbigay kami, makakapagtapat kami sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon na kung saan pinagaling niyo po kami. Salamat, Lord, sa makapangyarihang salita mo. At hayaan niyo, Lord, Panginoon God, sa pagkakataon na ito, ibuhos niyo po ang pagpapala. 100-folds, 1,000-folds, Panginoon God, sa kanilang mga kaban, sa kanilang mga bangko, Panginoon God. Lord, dalangin ko
ikaw po ang magpakilala sa kanila, Panginoon. Kaya Lord, sa pagkakataon na to, as we give to you faithfully and generously, Panginoon God, dalangin ko, God, huwag niyo po silang pagkukulangin. Lord, samahan niyo po sila palagi sa kanilang mga businesses, sa kanilang mga pamumuhay, Panginoon God. Lord, naniniwala ako sa oras po na ito. Ikaw po ang magbibigay, Panginoon God, ng magandang kita. Lord, ikaw po ang magbibigay ng pagpapala sa kanila, Panginoon God. Ibubuhos niyo po, Lord, sa kanilang mga tahanan ito, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon God, may mga utang na mababayaran, Panginoon God. May mga tao na kung saan, Lord, pagpapalain niya, Panginoon, dahil, Lord, sobra-sobrang pagpapala ang ibibigay mo sa kanya. Kaya, Lord, sa pagkakataon na ito, Lord, as we give to you, Panginoon, makita niyo po na masaya siyang magbibigay. Makita niyo po, Panginoon God, ang kanyang puso na magtatapat sa iyo, Panginoon God. Lord, maraming salamat sa ability to produce wealth, sa mga pagpapala, Panginoon God, upang kami kumita, Panginoon God. Lord, maraming salamat. Hayaan niyo po, Panginoon God, na may paranas po namin. Makita niyo po ang matapat naming puso, Panginoon, na magbibigay at magtatapat sa iyo. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat, amazing people of God. Indeed, God loves a cheerful giver. Tama ba, Kuya Jeff? Yes, at bago tayo magtapos, meron kaming ilang exciting announcements para sa inyo. At unang-una na dyan ay we are celebrating 6 years here at Trinoma Service, no? Sige nga po, palakpakan natin si Lord sa good news niya for that 6 years. Actually, 8 years na dapat kung hindi nagkaroon ng pandemic. But still, we are blessed sa loob ng 6 years na grabe yung pinaranas ni Lord, including yung mga unforgettable experience natin dito sa Trinoma. Katulad nung nawalan ng kuryente, at halos drums na lang yung tumutugtog, pero pinakita ng ating amazing people of God na walang makakapigil sa pagsamba at pagpuro sa ating Diyos, diba? Yes, and we also have unforgettable events here sa Trinoma, katulad ng Grand Ignite na ginanap sa Cinema 7 at ang Women Empowerment Conference na ginanap sa Cinema 1. At madami pa tayong mararanasan sa mga susunod na mga taon. Yes, grabe yung Grand Ignite, no? Looking forward na maulit siya ulit. No, at sana mangyari ulit yon, syempre. But for now, get ready for our August Online Ignite. That is happening on August 26, 2025 via Facebook group. Yes, at pwede pa rin po tayo mag-register with our regular rate of 50 pesos today until tomorrow and on-the-day registration for 100 pesos only. Yes, kaya huwag na kayo magpahuli. Visit our Amazing Hope Main Campus Facebook page or you may go directly sa ating Amazing Hope website. Yes, at ito na, amazing people of God, the big announcement. We are thrilled to announce the Amazing Conference. Yes, Amazing Conference 2025. Kaya mark your calendar na October 31, 2025. Expect a powerful worship, God's Word, and a fresh encounter with the Lord. Yes, registration officially opens on October 1, 2025. Meron tayong on-site option sa main campus and elliptical at meron din tayong online. And registration is for only 100 pesos. Wow. So get ready, invite your family, friends, and disciples, and be part of this life-changing conference. Sabi na 100 pesos lang na makakaranas ka na ng life-changing conference. Kaya naman para mas updated pa kayo, make sure to follow us
Amazing Hope Main Campus page sa ating Facebook, Instagram, TikTok, even YouTube. Yes, let's stay excited sa lahat pa ng gagawin ni Lord sa ating church. And to officially close our service, let's go back to our main stage with Dr. Dana. Amen. Sino po dito excited sa mga mangyayari at magaganap pa sa taong ito? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Okay, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Amen ba? Meron pa mga surprises ang Panginoon so just wait for more. Amen po. Sino po dito pinagpala ng Panginoon ngayon? Nakasamba sa Panginoon? Hindi ka lang basta naging crowd, but you're part of those people who encountered God today. Amen. Tuwing ikaw ay lalapit sa Panginoon, huwag ka lang basta manalangin, magbasa ng Bible. Importante, i-desire mo, ma-encounter mo ang Panginoon. Because that's actually the essence kung bakit ka lumalapit sa Panginoon, para ma-encounter po siya. At dalayan ko po, lalabas tayo ng lugar na ito na lahat ng binigay sa'yo ni Lord, pakaiingatan mo at huwag mo hayaang manakaw. Amen po, huwag mo hayaang mawala. Maaari kasing minsan ang ganda ng word ni God, no? Tapos minsan may parang biglang bad news. Wag mo hayaan na mawala yung joy. Wag mo hayaan mawala yung peace. Wag mo hayaan mawala yung hope. Hayaan mo yung bad news maging bad. Pero ikaw hindi ka magiging bad kasi you have a good God. Amen po ba? Dalangin ko na patuloy po tayong sumamba sa Panginoon. Hindi lang every Sunday. Every day maranasan natin po ang Panginoon. So I want everybody to stand right now if you may in the grace of God. At at least dalawang tao sabihin mo sa Kanya, pag-asa mo si Lord. Okay, may pag-asa pa tayo. At yan ang ating pong Panginoon. At naniniwala tayo na everlasting yung hope na yan na binibigay sa atin po ng Panginoon. Kapag malinaw sa'yo, you encountered God, you received something from the Lord. As we close our eyes, can you open your mouth and begin to thank God for everything that He has done today? Pasalamatan mo ang Panginoon sa Kanyang salita, sa kapayapaan na binibigay niya sa'yo. Maraming tao gagawa ng paraan para magkaroon sila ng peace, magbabayad ng mahal, pero hindi pa rin nila nakukuha yung totoong kapayapaan. Pero si Lord, He can give you that peace that transcends all understanding. So why not thank the Lord for today? He can give you hope na hindi kahit kailanman ay mawawala. Why not thank the Lord for today? Father God, we appreciate you today. We love you and we worship you. We adore you and we honor you, God. Salamat, Panginoon, dahil ngayong araw na ito, hindi lang kami nagpunta sa mall, hindi lang kami nagpunta sa Cinema 2, pero kami po ay sumamba sa aming Diyos. At Lord, lalabas kami ng lugar na ito, Panginoon, puno, Panginoon, ng pagpapala na nanggagaling po, Panginoon, sa iyo. Thank you, God, for the assurance na kakayanin namin ano may mga kinakaharap namin ngayon. Thank you, God, for the hope na pwede pa kami mag-move on, na meron pa kaming pwedeng kapitan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po yung matibay naming pwedeng kapitan, Panginoon. God, lalabas kami ng lugar na ito, Panginoon. May panibago kami, Panginoong lakas na gagamitin namin for the rest of this day and for the rest of this week. Hayaan mo po, Panginoon, na lahat ng aming tinanggap, Panginoon, ay maging channel din po kami, Panginoon, para yung ibang tao, Lord, ma-impart din namin sa kanila. Ma-share din namin, Panginoon, sa kanila na may pag-asa pa. At ito po, Panginoon, ay nanggagaling po, Panginoon, sa iyo. Salamat po muli. I pray, Father God, that you take care of your people. God, protektahan mo po ang bawat isa, ang bawat pagbiyahe, ang bawat pupuntahan pa po nila, Panginoon. Sa buong week na ito, Panginoon, let your favor be upon your people, God. Maranasan nila, Panginoon, ng pagpapala na nanggagaling sa iyo. Pabor, Lord. Favor of men and favor of God, Panginoon, ang maranasan po ng bawat isa. Marami pong salamat. Lord, continue to create more testimonies to these people of yours, Panginoon. At Lord, sa lahat ng aming marireceive pa, sa lahat ng aming maa-achieve, wala kami, Panginoong, ibang gustong maitaas kundi pangalan mo po. All glory to you, God, sa lahat po ng success, sa lahat po ng testimonies, Panginoon, na amin po, Panginoong, mararanasan. We thank you, Father God. And once again, if you may, you can raise your hand right now. Receive this benediction from the book of Numbers. Again, when you say, I receive, I want you to believe, maniwala ka, tignan mo na, envision mo na nangyayari ito sa iyong buhay, yung i-receive mo ngayon. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive.
May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen and amen. God bless everyone. See you po next Sunday. Forever we sing it loud for myself.